Huwag ka nga malikot. Ikot mo eh. Mami, naman na naman. Maglaro pa. Hala ka. Kaya go to my school haka private. 81 naman. We still have some slow chargers lying around. I've heard people say that when you charge overnight, you should use the slow charger. Because fast charging supposedly hurts the battery more. There's also a saying that keeping your battery between 30 and 80% is the healthiest range. So, does fast charging actually damage your battery? What's really the best way to charge your phone? Does battery wear make your phone slower? And at what point should you actually consider replacing your battery? Today, let's run an experiment to find out the answers. First, we prepare 6 iPhone phones and divided them into fast charging and slow charging. Then, you open them up and measure the battery capacity of each one and install custom software. Once the app starts, the phone is fully programmed to use battery. When the battery drops to 5%, the app sends a signal to a real charger telling it the circuit is charging. Once the phone reaches 100%, the app tells the switch to begin and stop charging. It starts draining the battery again, repeating the cycle. And since each cycle charges, Sago manumura ko ng kwan. 195. Kaya kayo. So pag suyok ni mo ng noodles, ang gagmay rice mo sa mo na matukan ka. Shows significantly more capacity loss than slow charging. Then fast charging because the battery more. In addition, there are another group of iPhone phones. These phones will be from 80% down to 30% and fast charging back to 80%. Since each round only uses 50% of the battery, we count that as a half a cycle. If after 500 cycles, this battery loss is less full fast charging. Then it proves that keeping your phone between 30% and 80% really does help protect the battery. Finally, we had one more iPhone phone because it controlled. This phone didn't go through any charge cycles. We only measured its capacity in the beginning and end to rule out the effects of time. On Android, we set up the same test groups, but for fast charging, we used the IQ7 with 120 watts, and for slow charging, we used 18 watts. To keep the experiment running smoothly, we built an anti-crash device. If our discharge app crashes, this device detects the screen color change and reopens the app automatically. Gamitan ng kutsara. Saka yung map. Nawala mo ng halang sa map. Nasabot ka? Nakawas ang first ka naman. Diba? First kamay! Manabili ng palabing rice. No. Halang na din na kamukaunan na. No chicken o. No. Daka ko yun, sir. Magandang umaga po. Mabilis na lumakas ang Typhoon Uwan sa nakalipas na 24 oras habang nasa dagat sa Bisaya. Dakot lang kayo siya. Anak. Ayon sa pag-asa, Dako yung dako kayo. Dako. Super Typhoon category ngayong gabi sa bukas. Nakataas ang signal number 2 sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Icao Islands, pati sa northern Samar, northern portion of Samar at eastern Samar. Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Monte Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila,
Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur at ang Masbate including Orias Island, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Island, Calabian Island at New Islands. Bahagi ng Samar at ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northeastern portion ng Bohol, Northern at Central portion ng Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Northern portion ng Negros Occidental, Central portion sa Iloilo, buong Capiz, Aklan, at Northern and Central portions of Antique, Pilipinas ba pinagmunin baging Pilipinas? Narada ko kayo? Surigao del Norte, huling namata ng pag-asa ang bagyong Juan, 680 kilometers east ng Borongan City, Eastern Samar. So, forecast sa pag-asa, lalapit ang mata ng bagyo sa Catanduanes bukas at maglalangko sa southern portion ng Isabela o northern portion ng Aurora bukas ng gabi, Lunes na madaling araw. Naglabas din ang pag-asa ng storm surge warning sa ilang bahagi ng Luzon. Babala ng pag-asa, posible ang hanggang 3 metro o halos 10 talampakong storm surge sa ilang lugar. As in, dapi kayo. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Marisol Abduraman ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Gusto pa kong noodles pero hugas na nito. Dili na. Ayun na pag-buhay yung noodles. Kapag gani ko yung noodles dari. Ano wala niyo sa bagyo? Wala TV patuloy ka rin. Ay nanin sa ibabaw di ay nanin sa saludon karon leyo. No? Sulod naman siya. Wala pa man. Wala pa to sulod. Dili pa naman, dili naman. After day from day. After sa kawas. Wala pa siya kapit ka. Napos sa kilid. Pilit isinasaka ang thesis sa gitna ng bagyo. Warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa, inilabas ng ICC at ayon kay Ombudsman Crispin Remulla. Justice Department, bine-verify pa raw ito. Posible maging super typhoon ang bagyo bago ito mag-alok sa Isabela o Aurora bukas o sa Lunes ang umaga. Ayaw! Kamsi si Rolly, Bukas o sa Lunes, posible mag-landfall ang Typhoon 1 at uspusad ang paghanda ng mga lokal na pamahalaan sa inaasahang pagtama nito at may mga residente ng maagang pinalikas. Nakataas ang signal number 2 sa Camarines Norte. Ito natin Sa bayan yan. ng Daet, naglalakihan ng mga alon. Later? At nakatutok live si Darlene Kai. Durag later, imuhagol. Guys, may cousin na share, may 50. Bia Ivan, mahina pero manaka-naka yung pagulan na naranasan sa buong maghapon dito sa Camarines Norte na nasa ilalim ng signal number 2. Naka-heightened alert ang probinsya, kaya sapilitan na ginawang paglikas sa ilang residente na nakatira sa mababang lugar at nasa tabing dagat. Kaya po, kailangan po natin na mag-evacuate sa kaligtasan po na lahat. Maghapon nagbahay-bahay ng LGU sa sitio Mandulungan sa Barangay Guban sa Daet, Camarines Norte para palikasin ang mga residente. Pero may ilang ayaw talagang lumikas, tulad ng mag-asawang Sonia at asawa niyang stroke patient na si Arnulfo. Hindi po ba kayo natatakot malakas ang bagyo? Man ako sa kanya, ayaw talaga niya umalis. Sinahirapan pa siya magpunta kasi ayaw naman niya mag-diet kasi. Kaya ito na lang po kami. Nakantabay po yung ating mga kapulisan para po tumulong din hanggat maaari ay makuha pa sa pakiusap. Kung hindi, ayan, talagang gagamit na tayo ng siguro. Pero sana... May iba namang lumikas na sa takot na maulit ang naranasan ng manalasa sa Daet ang mga nakalipas na malalakas na bagyo kung kailan ugot na lang ang makikita sa mga bahay nila.
Si Jonah na natroma dahil sa sinapit noong bagyong Rosing noong 1995, itinaas ang mga gamit sa bahay at nag-evac ang mga damit na dadalhin sa evacuation center. Kinakabahan po at yung enough na. Sa Cebu. Kung ano, biyak ka sa sige ni mo. Huwag naman sana. Mababang lugar kasi at nasa tabing dagat ang sitio Mandulungan, kaya karaniwang bumabaha rito kapag tuloy-tuloy ang ulan. Sanay na raw lumikas ang mga residente tuwing may bagyo. Pero sa totoo lang, nakakapagod na raw. Ang iniisip ko yung kaligtasan ng mga anak ko at yung mga apo ko. Kasi talaga lumalalim dito sa amin yung tubig. Siyempre po, nakakaawa sa tulad naming mahihirap na binabaha. Pero wala naman po kami magawa. Malaki ang mga alon sa daet buong araw. May storm surge warning o banta ng daluyong sa Camarines Norte, kaya bawal maligo sa dagat at bawal pumalaot ang mga maming isda. Pero naligo pa rin sa dagat ang grupong ito. Hindi naman kayo natakot, sir, kasi malaki yung mga alon at malakas ang hangin. Sanay na po kami, ma'am. Taga-probinsya po kami, kaya sanay na po kami. Bawal na po. Pero palis na rin po kami. Kung palakahain ng alert ang probinsya ng Camarines Norte, siyang sa 12 bayan dito ay nasa tabing dagat, kaya binabantayan lang. Sa palagay namin, assistance. Sa Pio Duran sa Albay, pansamantalang inilipat ang mga sa mga lugar na Pia Ivan. Maraming salamat, Dart. Reposition na rin ang mga food pack mula sa DSWD. Nagkaroon pa ng pagkakataon ng mga magsasaka sa Isabela na makapag-ani bago inaasahan pagtama ng bagyong Uwan. Bagyong Uwan ay pagkakataon ito para sa mga magsasaka na maisalba ang kanilang kabuhayan. Mabilisan ang pag-ani ng mga magsasaka sa natitira na lang tanim na mais sa bayan ng Itiagi, Isabela. Mabuti na lang may panahon pa dahil paparating pa lang ang bagyong Uwan. Isa ang Isabela sa mga posibleng direktang tamaan ng malakas na bagyo. Salamat kasi umabot pa ng harvest to. Kasi malakas yung paparating na bagyo. Pero higit na mahalaga ang buhay ng tao. Kaya mabilisan din ang deployment ng mga rescue team at equipment sa mga critical areas. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga coastal town ng probinsya. Pati yung mga evacuation sa ginagawa sa mga coastal areas, mga low-lying areas, lagi talaga kami lang maganda. Kung anumang klaseng bagyo yan, kung typhoon, simpleng typhoon o super typhoon, ang ating mga rescuers, ang ating PNP, AFP, PNP, lahat yan nakatutok na yan. Kung kailangan po evacuate, pakinggan natin ang ating mga rescuers. Kanya-kanya naman ang mga residente sa pagtatali ng bubong. Isa sa pinangangambahan dito ay ang pag-apaw ng Cagayan River na kadalasan nagpapalubog sa mga komunidad. Kaya naghahanda na rin ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Kung maaari po mag-handa na po kami para mapaiwas disgrasya po. Naka-full alert status na ang mga pulis. Heightened alert naman ang militar. Worst case scenarios dito nga, yung flooding kasi talagang surrounded by river itong Isabela and Cagayan. So yun yung worst case scenario na pinag-aaralan na ina-anticipate na namin ngayon and we are preparing for that.